So, ayun. Magandang hapon mga sir. De, joke lang. Syempre, dito pa rin tayo. Ayun, balik tayo sa review. Mag-review tayo ng isa sa mga battle, kanta. Pwede rin. Total, wala naman na akong pending sa tracks dito sa Tahanan Record. Syempre, reviewin ko itong battle ni Badang at saka ni K-Ram. Syempre, labas mula sa PSP Entertainment. Napaka-solid daw ng ano na ito eh. Tara. Syempre, wag na natin i-skip ito. Ayan, mute ka muna. Yun, shoutout syempre sa Tahanan Records, Ghetto Gospel Clothing, Yalip Tattoo, Urbanista Clothing. Ayan, nandyan lahat ng logo na nasa amin. Review tayo ng mga battle na palabas. Ito, meron pa rito Zaki and Lanceta. Ayan, tapos try din natin yung ibang tracks pagka may oras tayo. Syempre yun, ito pa rin si Gatji ng Tahanan Records. Ayan, magsisimula ulit tayo mag-review and reaction dito sa mga track na to or sa mga battle. Gusto ko tong battle eh, kasi ngayon na lang ulit lumabas si Badang, di ba? So ayun, syempre para wag na natin skip tong wag na nating i-skip tong ads ng PSP Entertainment syempre, bilang suporta sa kanila. Shoutout sa lahat ng bumubuo ng PSP Entertainment at kay Sir P-Boost syempre. Shoutout sa inyo. Ayan. Pangil sa pangil! Sagbangan na! Pangil sa pangil, malakasan na balagtasan. Pangil sa pangil, malalagasan sa patalasan. Pangil sa pangil, kada tabas malalagasan. Handa ka na. Grabe naman yung grabe naman yung tawag dito, yung intro pa lang. Parang napaka-solid naman ng effort nila Sir P-Boost dito tsaka ng PSP Entertainment. Sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan. Magaling kang kupal ka! Putang ina. Ganda. Ganda nung niya. Ang ganda ng intro niya, pre. PSP game! Solid ng intro na to. Shoutout sa buong PSP Entertainment. Napakaganda po ng bukod sa angulo, sa angulo, sa video, sa kulay, napakaganda. Ang masabi. Oh, ang dami naman nila. Dami lang sponsor, no? Pangil sa pangil, hatid sa atin ng PSP Entertainment. Ito na. Ito na pala si... Ito na ba si Boss P-Boost? Parang alam ko kay P-Boost si di ba? Ano tong kay P-Boost na to? Parang siya may goatee dito, alam ko eh. P-Boost. Siya ba yun o anak niya? P-Boost. Ayan o. Story ng buhay nito. Lagi niyong tatandaan, huwag kayong magmamakaawa sa pangarap niyo. Dapat... Siya ba to? May buhok na rin eh, no? Hindi. Siya ba to? Ewan ko kung si P-Boost to or anak niya. Pa-comment na lang kung si P-Boost to nakikita natin na to. Pero palagay ka si P-Boost to, pero hindi lang ako sanay kasi ang alam ko si P-Boost may... Ayan nga, ito yung alam kong imahe ni P-Boost. Kaya medyo nalilito ako. Tara, start na tayo sa battle na to. PSP, magingay tayo lahat Grabe, meron na pala tong 2 million, tawag dito 2.3 million views 8 days ago. 37,000 na likes. Isang malaking pasasalamat sa Flip Top Battle League,
sa Ayo, Sunugan. syempre. Maraming salamat sa Flip Top Battle League, sa Sunugan, syempre, mga unang, awan ko. Hindi ko lang sure kung meron na mga naunang battle sa streets, pero sila kasi yung mga talagang pumutok dito sa Pinas eh. Unang nagpaputok ng Battle League dito sa Pinas, yung Flip Top at saka Sunugan, yan, syempre. Sa lahat ng battle rap sa buong Pilipinas, para sa atin lahat to, maraming salamat din sa Pastry Vapors, Zypher Philippines, sa Tokyo Grill, Fortune 888, PSP Gym, Toad Manila, suportahan natin silang lahat. Malakas yung laban na paparating. Sa aking kanan, MC, magpakilala ka. Yo, Banems, Badang. Ito na, ang kauna-unang battle ni Badang, di ba? Ang kauna-unang battle ni Badang, yung pagbabalik niya sa battle rap. Diba? Badang, repin Badang against everybody. God damn. Tambay Cup pa siya, oh. Ano to, sponsor din kaya itong Tambay Cup niya. Lahat sila may new breed na jersey eh, no? Ito no, tikas talaga ni Pibus eh. Ang binabati ko nga pala, Spampy Wilbert and family California, Janet, Egon, Max, and Sansa. Higher High Clothing, tsaka Kids Online, Doctor Solution, Smoke Barrel, Raven, Ibasan. Sa kaliwa ko naman, Ginoo, magpakilala ka. Yo, what's up? Kairam nga pala. Ginoo, magpakilala ka. Napakagalang. Yo, kairam nga pala. Supportan nyo Chillionaire, Mick and Chill, 8 Shots, Maharlika Pebi, BTCP, Crown Manila. Hindi ko sure kung ano ang lalabas na estilo ng battle dito. Kasi si K-Ram, alam naman natin Joker to si K-Ram. Pero malamang ang magiging angle jokes, magiging angle ng mga jokes ni K-Ram is about dun sa kinaso kay Badang. Malamang dun yun maiikot. And then yung kay Badang, siguro linisin niya yung pangalan niya. Kasi nakita ko yung mga hindi ko siya pinapanood pa, pero nakita ko yung mga review and then mga video clip dun sa Facebook na kagaya ng binatunga ng papel po, di ba? Fortune 888, Cyber Philippines, Space Vapors. Siguro si Badang magiging seryoso. Jel Liro at kay Kuya John Singson ng California. Let's go! Nanalo ng coin toss si K-Ram. Pinili niyang mauna yung sarili niya. Mauna si K-Ram. Mukhang may plano to si K-Ram eh. Kaya siyang pinili niya mauna. Tingin ko dapat ang gagawin niya siguro, dadaragin niya na agad si Badang para masira na yung momentum ni Badang. Banat! Pangil sa pangil! Sagbangan na! Grab a Cloud9 Gold for an indulgent treat. Share the gold this season with Cloud9 Gold. With Cloud9 Gold. Ayun, nakakabitin pero hintayin natin syempre. So magandang laban to. Magandang laban na to kasi ayun na, game na tayo. Dalawang beses na yan! Unang-unang pinagtanggol kita sa lahat ng tropa ha. Kahit takpan mo pa yung mukha mo ha, ilalabas ko to dahil isa kang gago! Dito ka pa nakatira sa bahay ko? Pinapatira kita, tinuring kitang gago. Gag. Sira ulo ang puta. Sinisilip pa si Badang ang puta. Sinisilip pa eh, no? Tantad talaga ito si Kairam. Pati si Badang napapalakpak eh. Ang tigas ng mukha ng putang ina! Sa kabila ng ginawa mo, bumalik ka pa talaga? Kilala niyo ba siya? Siya si Badang! Ang rave star ng Baguio City!
Rape star ng Baguio City. Kumbaga kung susumahin kasi, kung nagigets nyo rape star ng Baguio City kasi kung si Flo G rap star, si Badang sinasabihan niya ng rape star. Parang ganon. Dun umiikot yung angulo ng rape star at saka rap star. Parang ganon. Kasabayan niya, si Looney, si Glock 9. Ikaw lang yung nakakaawa. Lahat sila nakilala sa kanilang rap skills. Ikaw sa yung rape skills kasi nanggahasa. Totoo yung kasabayan niya. Kasabayan niya sila Looney. Yan. Kung sa lahat ng mga hindi nakakilala kay Badang at saka syempre yung puro hate lang kay Badang ang alam. Tama yung totoo yung sinabi ni K-Ram na ang kasabayan talaga niya ay sila Glock 9, sila Looney. Yan ang mga kasabayan niya kaya nagkaroon pa kung bago lang kayo kay Badang pero nag-hate na kagad kayo. I mean kung nailala nyo lang si Badang para dahil dun sa issue niya. Yun yung dati ni Badang na 187 nga rin siya dati. Bukod sa ano siya ng Francis M. Pinaka-favorite kong kanta ni Badang sa 187 yung All-Star niya. Napakaganda ng All-Star niya kasama niya yung buong 187. Yun. At saka Kamandag ng Marikina para sa Republic ni Francis M. Ginapang niya yung batang natutulog. Tawag dito, ulitin ko lang, yung palang dito ni K-Ram is yung rap skills and then yung rape skills. Parang ginawa niyang tawag dito, parang pinaglalaroan niya yung salita, yung words. Tangina ka di rito. Imbis turuan na magandang asal yung bata, piningger mo. Gagi. Tapos ngayon lalabas ka na parang walang nangyari. Itatanggi pa yung asunto. Badang, kung wala kang kasalanan, di ka magkakabukol sa ulo. Naaktuhan siya ni Sly K na hinihipuan mo anak niya. Maswerte ka pa nga, Badang, yun lang inabot mo sa kanya kasi dapat binaril ka sa ulo. Tutal salot ka na tao. Tapos pinagyayabang mo pa sa amin na panalo ka sa kaso. Niyayabang mo pa talagang gago ka? Anong klaseng tao ka? Kahit sabihin mong nanalo ka sa kaso, ang kaso yung ginawa mo na atraso, kaso ka. Ganda. Ganda ng wordplay niya doon Kahit sinabi mong nanalo ka sa kaso, ang kaso yung ay kaso ka, di ba? Lumaro sa kaso. Multis kung di ako nagkakamali. Doon lumaro yung niya sa kaso. Sige. Kasi kung wala ka talagang intensyon, bakit sa kwarto ng bata dun ka napunta? Tapos nung nahuli ka sa akto, nagpanggap ka na punda? Gago! Ay, mapalakpak pag gumagano, no? Sino yun? Parang si M-Site. Puta, ina si Raulo. Puta, nagpanggap ka na punda, puta. Ang ganda lang. Puta, ina. Nagpanggap ka na punda. Si Raulo, tayo na K-Ram to. Nagpanggap ka na punda. Ang galing ng aktingan, pang Hollywood! Talagang mahusay ka, bay. Pwede ka nga sa palabas ni Wednesday Ikaw yung kamay. Ikaw yung kamay. Napredict ko yun po siya. Tangina mo, tinuring kang kapatid ni Sly Kane tapos ginanon mo. Isa kang gago na tanga. Grabe magbantay ng pamangkin. Hands-on talaga. Galing. Buong pamilya mo nilagay mo sa kahihiyan dahil sa ginawa mo, tanga. Ano na lang iisipin ng mga classmates ng anak mo pag nalamang ikaw ang ama? Chelsea May! Oh my God, dinamay na yung anak ni Badang. Si Raulo.
Di ko alam kung matatawag ko tong tawag dito. Under the ano tawag dun? Basta below the belt, under the. Bobo no. Kung below the belt tatawagin siya kasi parang nakakapikon yung putya. Yan, tinawag pa yung anak ni Badang. Oh. Paano kung mapanood to ng bata, di ba? Proud ka ba na ito tatay mo? Manyakis at walang konsensya? Di mo alam, baka pati ikaw kapag tulog minumulestya? Oh, shit! Napaka... paano ko ba sabihin to? Maganda yung angulo niya sa battle rap kasi personals, di ba? Pero di ko masabi kung maganda siya sa labas na sa internet kasi kung sa battle rap natin pagbabasihan, maganda yon kasi putya, tinitira mo yung personal nung yung damdamin nung kalaban mo, di ba? Pero kung sa labas mo, kung nasa labas ka, outside of battle rap, di ba? Parang nakaka-foul, di ba? Parang ganon. Hindi malabo yan! Kasi alam naman ng lahat na yung kalibugan mo ay hindi mo makontrol, kaya umuwi ka na tukmol. Total malaki naman kikitain mo dito, Badang, magpatingin ka sa veterinaryo, hayop ka! Style niya yun eh, no? Style ni K-Ram yung ganyan, yung magpatingin, yung ine-expect mo yung magpatingin ka sa doktor. Pero ang gagawin, ang mangyayari, iibahin niya yung panugma niya. Which is, alam naman natin talaga kung ano yung tutugma talaga na magpatingin ka sa doktor. Pero naging magpatingin ka sa veterinaryo. Ewan ko kung pasok pa siya sa... Hindi ko alam kung uuso yung ganito Pero pinapauso ni K-Ram kasi. Pero para kasing hindi na siya comedy. Siguro pasok siya sa comedy. Kasi hindi na veterinaryo, di ba? Hindi na veterinaryo. Hindi na siya tutugma dun sa sa doktor. Hindi na siya katunog. Kaya hindi ko malaman kung pasok pa siya sa rap skills like that. Ewan ko kung nagigets niyo ako Tara, let's go. Ano? Na-awkwardan ka na? Change topic na ba ako? Huwag kang mag-alala, Badang. Nag-uumpisa pa lang tayo. PSP Game! Game! Ikaw ba si... Ulol, tinakot mo yung bata! Ang malala, nagka-phobia. Tapos gusto mo maniwala kami sa mga imbento mo na boka. Sobrang defensive niyan, mga tropa. Mukhang nasobrahan sa droga. At alam namin ang storya. Badang! Hindi ka kinikilalang ka ng kamay ng pamilya Magallanes. Gago. Pamilya Magallanes. Ayun, kagaya nun, di ba, ginawa niya na naman to. Para kasing pamilya Magalona. Badang, hindi ka... kay Looney. Binanat yata to nila Smaglas and Shay. Looney, hindi ka kinikilalang ka ng kamay ng pamilya Magalona. Parang ganon. Tapos kay K-Ram ginawa niya pamilya Magallanes, di ba? Binago niya na naman. Nakakatawa siya talaga. Nakakatawa yung dating ng ganon kasi babaguhin mo yung pero yung kung titignan mo yung paano ko ba sabihin, nakakatawa siya sa pagpakikinggan mo talaga, pero kung yung technical, parang hindi siya pasok sa technical kasi wala nang panugma, di ba? Parang ganon, hindi na siya pasok sa tugmaan. O ano? Nakakahiya na? Oo, nakakahiya ka. Kaya sa lahat ng kapamilya ni Badang, yung binahagi niyang kahihiyan ay pagsalu-saluhan nyo. At good news kasi dadalhin yan na maging kaapu-apuhan mo. At last, ngayon sinabi ko na yung kamanyakan na alam ng buong mundo na yung kamanyakan niya, wala nang katerno yan. At sinabi ko na rin lahat ng mga kamanyakan mo, Badang! Ngayon mo ko sermonan. Puta.
Ginaya niya yung ano, ginaya niya yung sa video ni Badang. Dinaaganan si Badang na nakaubad tas nakaganto ng damit. Nung napokpok siya ni Sly King nung pinokpok siya ni Sly King ng baril. Alam ko baril yun eh. Ginaya ni K-Ram dito bandang uli. Okay, round 1 na kay Badang. Let's go. Ikaw ba si K-Ram? Yung nanghuhusga ng rapist kay Tito Badang? Napatunayan mo ba yan? Baka mamaya ikaw ang ipasok sa loob ng kulungan. Mga haters, kamusta na? Haters, kamusta na? Puta, kinumusta. Ako si Daddy na dati niyong nilalait, ngayon babattle na. Uy, si Tito Badang, nasa harapan mo na. Oy, medyo ano naman, medyo tawag dito. Medyo foul tong kay foul talaga. Foul tong kay kay K-Ram eh. Bakit kailangan pa mang distract? Parang distraction na tong ganitong ginagawa niya eh. Gumagang may iling-iling pa siya eh habang bumabanat si Badang. Dapat para sa akin lang hindi ko lang alam kung anong komento nyo. Para kasing kung ako tatanungin distraction na yun siguro patitigilin ko na si K-Ram. Siguro hanggang nun sa banat niya lang ng huli na nakaganon siya. Tapos nun si Badang nababanat, umayos na siya ng forma. Hindi na siya nagaganyan. Tapos umiiling-iling pa siya. Parang medyo, kung ako ang judges dito is, lagyan natin ng minus points kay K-Ram. Gustong hawakan yung kamay mo, kinakabahan ka ba? Pero huwag kang mag-alala, mabait na ako talaga. Pinipilit ko nga maging mabuting tao kasi baka mapatay kita. Dahil alam ko na plastic ka. At alam ko rin naman na manyak ka. May nagkwento nga sa akin seryoso daw nangangaral yung pare, nilabas yung ethics niya. Ang pangit talaga, nakakaano. Medyo nakakailang pare. Hindi siya medyo talaga pala nakakailang. Kasi sa ginagawa ni K-Ram, kagaya ko, ako nanonood lang ako dito. Kay K-Ram na ako napapatingin eh. Siyempre inaabangan ko yung susunod niyang gagawin. Imbis na yung sasabihin ni Badang ang inaabangan ko. Nag-e-expect ako na may gagawin pang iba si K-Ram. Parang ganun. What if yung mga nanonood pa sa live, di ba? Siyempre kay K-Ram din mapapatingin yan. Kasi nakakatawa yung ginagawa ni K-Ram eh. Nakakatawa pero pandidistract na siya. Ikot-ikot, inamoy-amoy pa. Hoy, topak. Nasa loob ka na ng simbahan, puro sex pa rin laman ng iyong utak. Kaya pala K-Ram ang pangalan mo kasi K-Rami mong minamanyak. Mas malibog ka pa pala sa asong gala. Hindi mo lang pinapahalata. Baka nga mamaya mas matindi pa ang iyong ginagawa, hindi ka lang nahuli ng kamera. Kaya wag puro akusa. Sa batas nagmumukha kang tanga. Bintang kayo ng bintang ng rape sa akin, bakit? Napatunayan nyo ba? Eh kung isampal ko sa mukha mo yung papel na acquitted ako, putang ina, may magagawa ka ba? Ha? Ha? Ano? Oh, tanginang yan. Ang pangit. Baduy. Pare, baduy naman ng battle ni Baduy bumattle ni K-Ram. Kung tutuusin, lamang na siya eh. Lamang na siya sa sa joke, sa comedy. Lamang na siya. Bakit? Mga ganun pa siya. Dapat pakinggan niya na lang yung sinasabi ni Badang. Kasi si Badang wala naman siyang pandidistract na ginawa sa round 1. Nakita ko yun. Pero si K-Ram medyo na si pamangkin pa rin ba ang i-issue mo sa akin? Wala na bang mas masakit at magpapaiyak sa akin? Nasiraan na ng ulo si Akata. Nagkasakit na si Shernan na kupal. Kayo, issue ko pa rin. Dinaway na si Shernan no? May beef nga pala sila ni Shernan sa internet. Silang dalawa. Si Badang, si Shernan, tapos si Badang, si Sargon. Sino pa ba? Yun lang naalala ko. Magwawalong taon na yung klong. Hindi ka pa rin makamove on. Tapos nahiring ko sa korte, kayo naghihiring pa rin sa issue ko ngayon. Yan ang mga typical na mga ugali ng mga Pilipino. Kahit wala na malamon ng mga putang inan to, sige lang para makapanghusga ng tao. Katulad nito, hindi naman to mal-edukado. Hindi rin naman negosyanteng tao.
Patay gutom, tinathampas lupa pamilya mo, pero kung umasta ka, akala mo mas malinis ka pa kay Kristo. Sana ginawa ka na lang santo. Parang santo, Papa. Pero mas marumi ka pa sa bakla, kaya Keram, come to, Papa. Lahat ng luho mo ibibigay ko sa'yo, kahit anong sustento. Lason, baril, pang baril mo sa ulo mo. Para kahit di mo ako sugar daddy, lahat ng pwedeng ikamatay mo, ibibigay ko sa'yo. Oo. Total, mapagmalinis. Maganda yun, maganda yun. Para lahat ng, pwede makapatay sa'yo, ibibigay ko. Maganda yung na yun nga, yung linya na yun. Katulad ng amo mo sa 3GS, di ba? Sa sobrang linis na, yung sakit niyang vertigo, pinapaputi na siya. Vertigo. Iba ata yun eh. Hindi ata vertigo yung tawag dun sa sa sakit ni Sherman. Konti na lang, anghel na kayong dalawa. Para nga kayong sogo eh. So clean, so good. Pero pag inatake ng hika si Shernan, oxygen, sa ospital, so good. Aba, panis tayo na. Sumusundot pa rin si Badang ng ganong comedy po to. Ng ganong jokes. Hospital, so good. Hate kayo ng hate sa akin. Ginagawa niyo akong almusal. Mas inuuna niyo pang murahin ang pangalan ko sa kainan kaysa magdasal. At alam na alam ko naman ibabanat niyo sa akin dito mga hangal. Si Tito Badang, I'm born to be fight. Si Tito Badang kumakain ng tae, brutal. Si Tito Badang manyakis. Si Tito Badang sa likod ng papaya nagsasalsal. At dry poor, pinakamagaling sa inutil ka. Ang etis ko pumapatay ang aking dela. How dare you? I believe in Jesus, pero si Jesus hindi believe sa'yo. Puta, ano bago ron? Ano masakit dun? Masaya na kayo? Nakakaapi na kayo ng kapwa-tao nyo, pero tuwan-tuwa naman ang mga kaluluwa nyo? Nawala ako, pero okay lang yon, tanga. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa korte at sa piskalya, panalo ko sa kaso ko. Oo, mamay, i-reveal ko lahat ng mga pinagsasabi ko sa'yo. Madaling magbintang, pero mahirap magpatotoo. Time. Yes. Round 1, ayan, review natin round 1. Round 1 ni Kairam, umikot siya sa kaso ni Badang, sa mga pinagagawa ni Badang this past years. Yung issue niya pala. Yung issue niya about kay Sly Kane. Ayun, doon umikot yung issue ni yung round 1 ni Kairam. Halos lahat doon babalik-balik. Tapos minus point para sa akin yung pandidistract niya. Nandidistract yun para sa akin yung ginagawa niya. Medyo nakakalito yung kaya kita nyo bandang huli. Si Badang medyo na wala na, nag-freestyle na lang. Round 1 ni Badang naman, sundot ng comedy. Tapos self-defense. Self-defense pa tawag dun. Nililinis niya yung pangalan niya sa round 1 niya. Parang ganon ang labas nung kung ano yung sama ng ugali ni Kairam, sinasabi ni Badang, ikinukumpara niya sa kanya. Kumbaga parehas lang tayong makasalanan, parang ganon. Tara, round 2 na tayo. Round 2, Kairam. Ay, mga CR na. Hi. Pero pangit yun pangit yung trip ni Kairam na autopass sa ganun. Sana hindi na lang siya sana hindi na lang siya nang distract. Kasi sa bagay, magkano kasi magkano kasi ang premyo. Ang pagkakaalam ko 30,000 daw sa mananalo. Tapos yung champion 1 million. Ewan ko kung dito na yun or next event. Or dito na rin yung tumatakbo. Yung 1 million tapos may silver ring yata yun. Ng PSP. Champion ring. Grabe ang puhunan ng ng PSP Entertainment. Grabe yung nila, ilalabas nilang premyo. Kasi sa flip top, 100,000 eh. Tapos sa PSP 1 million, di ba?
Skip na natin to siguro. Gumawa to ng sarili niyang fans club. Sinusuportahan yung self. Galing. Nagpapanggap na ibang tao sa comment section, pero yung nagpo-post, siya rin. Malalaman mong siya nag-post kasi yung caption, I'm will waiting to your comeback, idol. Then you commenting me that you gonna brawl me tonight? I'm will waiting. Now I know that you are born to be fight. Badang, you're so very bright. Nung nakalaya to, naglabas ng video, paiyak-iyak pa. Sabi niya, hindi ko naman talaga yung hinawakan. Huwag niyo naman akong paghinalaan. Chinek ko lang yung short niya kasi umiihi yun sa higaan. Wala naman talaga akong kasalanan. Chinek ko lang kung umihi, pre. Na-misinterpret. Na-misintercept? Basta mali sila na pagkakaintindi. Kala mo maaawa sila sa paiyak-iyak mo? Isa kang maoy na boplax. Tanga ang pangit mo umiyak. Mukha kang sad boy na Roblox. Sad boy na Roblox. Ano naman kasi yung itsura? Mukhang penguin na walang... Sad boy na Roblox kasi nga medyo pa square yung mukha ni Badang, di ba? Ito ka. Tsaka malalaman nyo na galing streets eh, oh. Puro kanto yung mukha. Pero may skincare to si Badang. Talagang umaasa si Gago na yung mukha niya magbago. Kaso ito yung gamit niya na master. Sikreto ng mga aso. Ano, tawag dito, sardinas, ligo, master. Galing Baguio, sumakay siya ng bus, ng jeep, ng tricycle. Kaya pagdating, dugyot! Nakailang sakay ka na Badang, hindi ka pa rin kumyot? Wordplay. Commute. Tsaka commute, parang ganun, commute. Pinagmamalaki pang nakulong. Di mo yun kinaangas, Badang. Sa loob may sarili daw siya nagang. Bahala ka dyan. Bahala ka. Guess na, ayun nga, di ba? Yung ginawa na naman ni K-Ram, yung bahala na gang, ginawa niyang bahala ka dyan. Siya daw yung bata sa loob. Ang galing magpatawa. May kasong rape, tas nagtindang chili garlic. Bagsik mo talaga. May kasong rape, tas nagtinda ng chili garlic, bagsik mo talaga. Yung linya na yon is patama kay Bagsik. Kasi si Bagsik, sinasabihan nila may kasong rape and then nagtinda ng chili garlic. Ayun, kaya nire-reference niya yun kay Bagsik. Kumbaga, Bagsik mo talaga. Kumbaga, parang kinukumpara niya si Badang at saka si Bagsik. Kasi pareha silang sa kaso ng rape and then sa tinda ng chili garlic. At yun ang dahilan kung bakit di ka makabalik sa flip-top kung saan tinuring kang budoy. Lahat ng dumikit sa'yo, nalubog na parang kumunoy. Diring-diri sa'yo si Arik, wag ka na umasa pabugoy. Ang hilig mo kasi manghawak eh, binitawang katuloy. Kinapos. Ngayon itatanggi mo na nanggahasa ka? Ulul pakyo ka, sir! Alam namin na member ka ng legit. Ayun, tag dito, distract din yon kay Badang. Yung namakyo si Badang. Pero, hindi siya ganun ka, kung papansinin natin sa video, hindi siya ganun ka effective at saka ganun katagal. Hindi kagaya nung ginawa ni K-Ram na pandidistract. Legit rapist community, Baguio chapter. Tuturuan pa si Batas paano mag-flow. Ganito ang flow. Takata, kakainin ko yung tae mo.
Kakainin ko. Grabe ka! Oo, laban ni Batas yun at saka ni Badang. Yung parang ipapakain ko sa iyo yung tae mo yata ang dapat sasabihin ni Badang. Parang ang nangyari is kakainin ko yung tae mo, lumabas sa bibig niya. Sa kalagitnaan ng speed rap mo, nag-cravings ka sa tae niya? Kumakain ka ng sa bibig mo pa nang galing? O baka mag-cravings ka ulit, Badang, nagdala na ako ng sakin. Yeah. Sa interview... Nagdala ng stool sample si si Kairam. Ewan ko kung totoo kasi pwede naman natin gawin na lagyan lang natin ng peanut butter yung stool na ilagay ng stool, di ba? Pero kung totoo yun, po tayo ng kadiri, ew. Tapos binagsak mo lang dun, po tayo na ikukumalat. Ang luwag-luwag pa naman ng takip nun, di ba? Po tayo na. Yun ng PSP, yung pagsip-sip nito, pangmasa. At dahil dyan, bibigyan ka daw ni Boss P ng racket. Sa Gaza. Kung ayaw mo, sa Israel. Gaza? Israel? Gaza, Israel! Gaza, Israel. Parang doon nata nagaganap ngayon yung gera, no? Sa Gaza at Israel. Kaya parang ang wordplay dito ni Kairam is Gaza Israel. Parang ganon kapag naman na Gaza Israel. Parang Gaza Israel, parang ganon. Hindi pala si Andy G. Gaza Israel. Kaya wag mo nang sabihin, Badang, dito na uubra ka pa. Kasi tangina mo, wala ka nang sasabihin naman talagang maganda. Kaya sige, sasabihin mo na lang sa akin kahit... palagay ko nag-choke na to si Kairam. Hindi nag-choke, nag-freestyle na to. Yung part dito, yung part niya na to. Parang freestyle na tunog sa akin. Ikaw pa ay mamili pa. Oo, bilang Badang, kadiri, pero bilang Darwin, mas kadiri pa. Nawala siya sa bandang huli, no? Round 2 ni Kairam, umikot ulit sa sa issue ulit ni Badang ayun, wala namang bago. Parang doon pa rin umikot yung issue ni Kairam kay sa pa rin ni Badang, sa issue ni Badang ng round 2 niya. Tara, Badang naman tayo. Kwento mo yan, mali ako dyan. Kwento mo yan, pare, tama ka dyan. Putangin na. Yan na ba yung mga banat mo kay Tito? Sobrang wak naman nito. Piling rapstar na paborito. Pangil sa pangil ako lang naman ang inaabangan dito. Medyo totoo yun medyo totoo. Totoo kasi ako lang naman inaabangan dito. Kasi madaming nag-aabang sa comeback ni Badang. Kasi dalawa lang yan. Sa totoo lang. Mas lamang dyan yung sa comeback ni Badang kasi gusto nilang mapahiya si Badang. Gusto nilang mapagtawanan si Badang. And then yung ilang porsyento is yung talagang inaabangan si Badang na bumalik sa battle rap. Ganon. Kaya mostly para sa akin si Badang talaga inaabangan dito. Tayo na, puputok ba ng 2.3M yan kung kundi si Badang ang kalaban niya, di ba, puto? Kaya totoo yung sinabi ni Badang na yun para sa akin. Sige, ikaw na bet ng mundo. Sige nga, pabilibin mo lahat ng mga walang bilib sa'yo. Mamatay ka ng walang dahilan tapos bigla ka magpa-imbalsa mo. Kaya wala na akong dapat Mamatay ka ng walang dahilan tapos bigla ka magpa-imbalsa mo. Maanag sa inyo. Sapat na yung wala ako sa loob ng kulungan, nasa labas at malayang-malaya ako. Hindi ako kriminal, hindi ako masamang tao. Hindi lahat ng may kaso, may kasalanan, biktima lang din ako. Pero baka sabihin ninyo, nanalo lang ako sa kaso ko. At alam mo sa sarili mo, kagaguhan na ginawa mo. Yun nga hindi ko nga ginawa. Sana ginawa ko na lang. Para kahit nasira yung pangalan ko, at least, nag-enjoy pa ako. Yagi! Sira ulo.
At least nag-enjoy pa ako. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin yun eh. Hindi ako ready dun ha. At least nag-enjoy pa ako. Ewan ko. Paano ko Pero ito, tatanggapin sa sarili ko. ipipilit niya pa rin mali ako. Kasi isa siyang Pilipino. Mapangusgang tao. Malakas mang insulto. Puro pangiinis lang yung pakay mo. Pero ikaw naman yung Pilipino na biglang tumatakbo pag binanatan ka ng English ng kaaway mo. At ganito reaksyon ni Idol. Okay, yeah, Bonel. Hoy, long hair na April boy. Huwag mo akong tinutotoy. Porket mga Barbie ng ate mo sa CR nyo, lagi mong pinopopoy. Ano akala mo sa akin? Matatakot mo ako? Gago, matatakot mo lang ako kapag mga Abu Chef na kumakatok sa bahay ko. Ano, isog ka? Patsyunta ka? Ba, si Iya Malipong kaya di puta ka? Ilonggo ka gali, ha? Kaya pala nung tinanong ko siya, kung tatangkipin niya pag girlfriend niya, kahit may age siya, sagot niya, age doesn't matter, mahal ko siya. Tanga! Tanong ko sakit niya, sagot mo edad niya? Gago ka ba? Si Tito Badang na nga yung pinapahiya mo, ikaw pa yung sensitive? Magaling kang kupal ka! Ako na nga yung may issue, ikaw pa yung masyadong defensive? Grabe ba? Kuhang-kuha mo yung bilib ko, napapalitan ng inis at galit? Yung tipong ikaw na malakas mang insulto, pero ikaw pa yung laibs na kalait-lait? Ay, di puta. Sino mga ghostwriter mo na tanga? Si Mot na retarded? Tinamay na si Mot. Jess? Lip cram? I don't care about anyone. Dahil simula noon pa man, matagal na pinansag sa akin yan, Badang versus everyone. Hindi na bago yan, nasa sentido ko na yan, nandito na yan, hindi mo na masisindak yung tito mo yan. Yung tipo mo naman, mahangin, hindi na uubusan ng dunong at gilas. Ang tapang na ito sa internet eh, pero pag binugbog mo sa personal, hihingi ng tulong sa Gcash. Utay na. Ang daming ganyan. May kakilala ko. Ay, hindi pala. Joke lang. Pag binugbog mo sa personal, hihingi ng tulong sa Gcash yung puta. Yan yung mga sip-sip kay Pibus, paawa effect ang dating. Pag binigyan na ng pera, pasosyal na ampeg ang galing. Parang si Apex na bading. Andyan si Apex ha, andyan si Apex. Mapagpanggap na mabuti, piling Buddha sa templo. Adik din naman pala pagdating sa flip top, puro mura si demonyo. Aral ko no, laging sabog si gago. Yung pa sinasabi niyong magagandang ehemplo, hindi nagpapakatotoo, parang galawan ni Sur. Henyo? Kaya galit sa'yo si Enigma. Hindi ka naman pala Bisaya, malisyoso ka. Babastusin mo pa kami mga Bisaya para saan sa crowd? Dahil malisyoso ka. Kaya kinarma ka, tangina ka. Laban nyo, 5-0 ka. Sa laban nyo ni Iki, nagmukha kang tanga. Lakad ka ng lakad, bakit magpapasibu-pasipik ka na ba? Wala ka pang tikit, tanga, uuwi ka na. Ang hirap nung ganyan pare oh. Parang baduy niyan kasi nakaganyan pa si Kairam. Pati tuloy si Badang yuyuko sa'yo, di ba? Para lang kausapin ka kasi dapat ayun diretso lang, di ba? Para harapan kayong naglalabanan. Parang ganun na ayun. Minus points ulit para sa distraction. Pa Manila, nagjo-joke ka ba? 3 araw kang na-joke, sasabihin mo nagpe-fake joke ka? Takina. 3 araw nagpe-fake joke ka? Sasabihin mo, takina nawala ako sa mukha kasi neto eh. Di ba? Nakakasar yung ganun na medyo nakakalito kasi yung ginagawa ni Kairam para mawala si Badang, para mapahiya at pagtawanan si Badang, di ba? Hindi naman sa kinakampihan ko si Badang pero kasi yung pantay na laban sana, di ba? Mabigyan natin ng chance si Badang. Di ba? Tawa nga ng tawa si Andy G, oh. 3 araw mo nagpe-fake joke ka, nakakatawa ka. Putang ina na ito eh. Pero isa pa. Etong tao na to, tingin niya sa sarili niya, isa siyang diamante. Pero para sa akin, wala tong binibigay ng magandang buhay sa kanyang pamilya o buhay na disente. Pero paano matutuwa yung mga magulang mo? Patay na sila, di ba? Freestyle na lang to, tanga. Pero condolence ha. Tangina, ang sakit naman.
Mas masakit pa yan sa pangalawang beses na yan. Mas masakit pa yan si Tito Badang, hawak-hawak yung kamay ko habang nilalamas yung tubol. Tapos sumasayaw ng papaya, habang nagpapaspakol. Mga bulbol, sira na ulo nyo rito, mga putang ina ninyo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino sa atin nagsasabi ng totoo. Gayong sa NBI, sa CIDG, malinis ang pangalan ko. Wala akong record at naipanalo ang 2 kaso ko. Kaya kung may issue ka pa rin sa kaso ko, putang ina mo. Wala nang problema sa akin, may sayad na ulo mo. Time. Freestyle lang yun. Round 2, ayan. Hati. Hati para sa akin yung ano ni Badang. Linis pangalan, and then lait kay K-Ram. Tapos meron ding damay ng mga ibang tao na nakakabif niya through internet at saka ewan ko kung sa personal din, di ba? Round 3, K-Ram! Round 3 na. Nice! Andito rin pala si Price. Hoy, liga rito! Tangkad! O, magkasilangan lang tayo. Ha? Tapos parang ang ano pa parang kasing ang dating sa akin kasi nung asta ni K-Ram, minamaliit niya si Badang. Minamaliit niya sa paningin niya. Kumbaga, parang ang laki ng galit niya kay K-Ram eh. Parang ganun. Sabi sa akin ni Kuya Luni, nagkatulo ka daw dati, pinainom ka niya ng Tide. Nautukan pa inumin ng Tide. Pero para sa kanya, walang bago doon. Sanay kasing lumunok ng pride. Pero maiba, alam nyo ba sa Batang Quiapo, dapat kukunin to ni Tanggol? Kaso hindi natuloy kasi nauna siyang ipalabas sa TV Patrol. Maganda yun ha. Batang Quiapo kukunin sa Tanggol pero nauna siya ipalabas sa TV Patrol. Kasi nga, nauuna ipalabas yung TV Patrol bago Tanggol. Parang naibalita na agad si Badang. Bago pa naibalita na agad si Badang sa TV Patrol. And then nakita ni Coco Martin, hindi na kinuha si Badang. Parang ganun yung reference. Wala nang buhay ang karir mo, kaya wag mo na yang ipilit dapat. Hindi ka na lumabas at mas piniling manahimik. Maswerte ka, Badang, kasi sa lineup ka nasingit. Kasi ako ang dahilan kung bakit ang mahal ng t-shirt. Yeah, medyo corny. Medyo corny sa part na yon. Yung pagbabago-bago, di ba, ng panugma. Hindi ko alam kung anong magiging tawag niya doon or anong itatawag nila doon. Kasi may uso ngayon, kagaya ng mga Silanceta ata, holorhyme, mga ganon. Actually, hindi ko pa gets kung ano yung holorhyme. Basta, mga bagong natatawag sa mga na dati wala naman yun, di ba? At di ba pinagkakalat mo na naging 187 ka dati? Totoo naman yun, totoo yun. Pinagkakalat na naging 187. Totoo yun ha, totoo yun. Na, sa mga naikinig, totoo na 187 dati si Badang talaga. Promise. Katirahan niya pa si Looney nun. 187 siya. Tapos gumawa ka ng all-star nyo, tas bandang huli, di ka sinali. All-star nyo, tas bandang huli, di ka sinali. Medyo hindi ko gets yun. Or sinasabi ni K-Ram na gumawa ka ng all-star nyo, tas bandang huli, di ka sinali. Kasi yung all-star ni Badang, kasi kung titingnan nyo, yung mga 187, may kanya-kanyang all-star yan. All-star by Innocent One, all-star by Baby Kupal, yan. Mga inspirasyon ko yun sa mga all-star din dati. Tapos meron ding all-star by Badang, kasama yung 187. Tapos yung hindi ka sinali, siguro yung yung We Don't Die, We Multiply yung sinasabi niya. Paano ba naman? Yung linya niya tae-tae. Hindi ka tinanggap sa 187 kasi tawag mo dito,
Hinlalaki! Ayan. Wala akong pake kainin ng hinlalaki. Hinlalaki, badang! Ang ina mo! Pakyo ka ba? Ayan. Hinlalaki ang puto. Hinlalaki, pakyo ka ba? Sa ano ata yun eh, sa kanta ni Badang na wala akong pake, lamunin mo, hinlalaki. Oo, kanta ni Badang yun, alam ko. Hindi ko napansin na sinabi ni Badang na hinlalaki, na namaki siya pero hinlalaki yung tawag niya. Tapos pakyo ka ba? Nakakatawa yun ha? Okay ka lang! Isa kang mongoloid timang! Di ka na marunong magbasa, mukhang di ka pa marunong magbilang. Tangina, gusto pa maging 187? Pati pa sila. Fake news yung gustong maging 187. Kasi, fake news kasi naging 187 talaga siya. Kaya, totoo yun, hindi yun. Ang fake news is yung gustong maging 187. Gagaguhin? Eh kahit sa 168 mall, hindi ka papapasukin! Gusto mo maging 187, di ba? Tapos ngayon mo dinideny. Gago, lahat ng 187, ayaw ka mag-multiply! Sabi niya nung laban niya kay Telo. Nag-change na pala ng damit dito si ano, no, Badang. Ginawa niya yung inmate na damit yung orange. Dahil daig pa ng bobo ang tangang katulad mo. Bobo! Buti naman aware ka. Ikaw pa mismo umamin. Tangina ka, kakasama mo yan kay Eric Buhain. Eric Buhain. Napakinggan ko yung kanta netong Eroplano. Alam kong alam nyo ng lahat. Ay, maganda yun, maganda yun. Eroplano. Featuring Innocent One, kung di ako nagkakamali. Innocent One yun, alam ko eh. Maganda yung kanta ni... Innocent One baga? Or si Karil? Basta, alin doon sa dalawa. Alam ko may kanta rin si Badang na featuring niya si Karil eh. Pero, Eroplano is... search nga natin. Eroplano by Badang. Sino ba ang featuring niya dito? New and improved Mang Inasal Chicken Inasal. Mas juicy na, mas ihaw sarap pa. Go cashless around the world. Kaya mo. Sino ang featuring niya dito? Eroplano by Badang. 293K yun. Sa lamig at init para kung laisip ko damdamin lagi meron sigalo kahit laki ba'y handa na. Huwag mo nang sabihin yan, paliwanag di na kailangan pa, dahil lahat ng... Baka si Karil na to. Nakalimutan ko sino featuring niya dito eh. Or ano lang to. Or hook lang na kinuha. Parang ganun. Alam niyo naman, uso dati sa ano. Yung kinukuhang hook sa video okay. Gumawa ka ng kantang Eroplano pero wala kang plano umangat. Pero alam niyo kung ano mas masaklap? Para tong piloto na palpak. Kasi yung dala niyang eroplano sa papaya bumagsak. Pero papaya daw yung dahilan kung bakit yung buhay ng mama niya mas napahaba pa. Wait. Kuwala ko ng inumin. Nung napakinggan ng mama mo yung papaya, gusto niya mamayapa na. Grabe. Dinamay na naman dito yung mama ni Badang. Kala mo proud yung mama mo sa ginawa mo? Kala mo proud yung mama mo nung nilabas yung kanta mo? Nung napakinggan niya yung lahat, sabi niya, sana namatay na lang ako.
Kaya kahit magpaka-poker face ka pa, lagay mo sa akin alanganin din, Chong. Kung pumalag ka sa pustahan natin, kahit paabutin natin milyon. Walang gusto pumusta sa'yo kung meron man, malamang adik din yon. At para kang nakipagsugal kay Gambit at kay Chavit Singson. Ito na mismo ang patunay na malaki ating kaibahan. Ito na mismo ang patunay na malaki ating kaibahan. Hindi kita gusto kalaban para lang sa iyong kaalaman. Tinanggap ko tong battle para bulsa ko magkalaman. Pumera ko para magtanghal, ikaw para pagtawanan. At last, sinasabi ko na sa'yo, dapat hindi mo na pinilit yon. Sa lahat ng mga judges, panalo na ako. Doon tayo sa meeting room. Let's go. Ulit banat kay Badang. Ano mga pinagsasasabi mo? Paano? Round 3 ni K-Ram, ayun. Hindi ko masasabing kalahati. Siguro 1/4 na lang nung ano, 1/4 na lang nung iniwan niya yung angulo ng issue ni Badang. Ayun yung bandang huli lang eh. Tara, Badang tayo, round 3. Ano ako maniniwala sa'yo? Eh sa korte ako nagpaliwanag kaya ako nanalo, gago! Bakit? Mga judge ba kayo? Sino ba kayo mga putang ina ninyo para mag-confess ako? Kaya kong panindigan ng salaysay ko kahit dalhin ako sa kongreso. Depensa ko totoo at kumpleto. Walang halong pagsisinungaling, buo at konkreto. Ikaw, anong pinangahawakan mong ebidensyang putang ina ka? Yung video mong nakita? Video yun ng paninira, hindi yung video ng panggagahasa. Kaya ikaw, Sargon... Si Sargon tinira na. Medyo may point siya doon video ng paninira, hindi yung video ng panggagahasa. Kasi kung wala naman ako kinakampihan, hindi ko kinukonsinti yung ginawa ni Badang kung ginawa man niya. Kumbaga, ang akin, tama kasi yung punto niya na yun na video yun ng paninira, hindi yung video ng panggagahasa. Kumbaga kasi, kung normal na tao lang, then nakita natin na kung ako mismo, di ba? Hindi ako aware, wala akong alam sa rap battle. Tapos, nakita ko yung video na yon, sinasabi na ng rape si Badang. Siyempre, isipin ko kagad na ng rape nga si Badang, ganon. Kasi sabi sa video eh. Pero kung isipin natin yung totoong nangyari, hindi nga naman yung video ng pang-rape, di ba? Di ba? Kung nagigets nyo, ewan ko kung nagigets nyo yung sinasabi ko. Yung practical ba? Parang ganon. Manahimik ang mongoloid ka. Kinantot lang ng nanay mo, kinantot lang ng tito ni makagago nanay mo, kaya napaparanoid ka. Sargon. At kailan pa naging hukuman ng mga komento ng netizens? Yung tipong magbabaliktaran kayo kapag nakita nyo mahina yung evidence. Kaya maraming nakukulong kasi kala nila korte si Tulfo. Hindi nila na itatama sinasabi nila sa piskalya kasi na-i-record na sa video. Kasi nga hindi nyo alam ang Miranda rights. Puro lang kayo hula, oo nga, sabi nga. Wala kayong kasiguraduhan, basta puna, husga, mema. Wala kayong matinong sinasabi, puro kupal at nega. Wala na kayong takot sa Diyos para kasi pura, luka, bega. Baka benggahin kita. Di ba sa laban nyo ni Luxoria, naglabas ka pa ng peking beng-beng? Swab test lang pala, kala ko tunay na nag-geng-geng. Astig na sana, yung pala may eng-eng, nagmamalinis, manyakis din pala, gustong pantirahin yung mga batang neng-neng. Huwag kang hipokrito. Basta rapper, kahit pangit, babaero totoo. Kaya nga magulo buhay ni Zaito. At yung isang kagrupo nyo, binaril pa sa ulo. Si Lil Jan. Di ba totoo? Babaero ka rin. Tangina. Medyo tinamaan si K-Ram dun Tumagos namaki ano? Hayok sa laman at kantutero ka din. Nagmamalinis ka porket hindi... Oy, tsura ni K-Ram. Oh my God, oh my God. Tsura ni K-Ram parang galit na dito mga tol Parang ano na siya. Parang napikon siya sa sinabi ni Badang. Hindi ka nabubuking. Puking ina mo, huwag mo akong aningin. Dahil yung tunay na rapist at manyakis, ganyan ang mukha kong tumingin. Dahil yung nag-inuman kami neto, nawala si Torero. Ari. Sinundan ko siya daan. Tayo na. Sa pool si K-Ram pare, sa pool. Tawag dito, tinamaan si K-Ram ng solid doon. Dahan may hinihimas na aso. Grabe, masakit talaga yun man. Masakit yun para sa akin. Pero kasi kung titignan natin, kagaya nga na sinasabi ko kanina, titignan natin sa battle rap
pasok yung personals ni Badang. Pero kung sa outside world, kung nagigets nyo, hindi ko alam kung pasok pa rin yun. Foul na rin kasi. Pero, kasi kung susumahin, di ba? Si Kayram kanina, di ba, dinamay, anak pa, buhay pa na anak ni Badang. Bata pa yon, ilang taon. Si Liljan, matanda na rin. Nanay ni Badang, dinamay din. Pero ang dating kay Badang, di ba, wala lang din. Kumbaga, sports lang din si Badang. Pero si Kayram medyo parang tinamaan sa pagkabanggit ni Badang na yun. Ang sakit noon, grabe. Kumbaga, ininda biglang napilay lahat ng ni Kayram parang biglang nawala nung napakalaking puntos noon, pare. Kung ako magiging judge nito, napakalaking puntos noon kasi kita ko yung reaction ni Badang, kita ko yung reaction ni Kayram para sa nangyari na yun. Kita ko yung reaction niya na grabe yung hit, critical hit kumbaga. Kala ko papakainit, biglang kinantot ni Gago. At ang nakakaawa pa nito, pagkatapos ng tirahin yung aso, bigla niyang inadobo. Ang tindi mo. Kaya be humble, wag ganun. At hindi porket pinupuri ka ni Looney sa review niya, puta, achievements mo na yun. Mali mo, malakas lang tama niyan yun. Yan, tinitira pa rin si Looney. Alam ko, bati na sila ni Looney Tuwang-tuwa naman to si Barok, habang pinagtatawa na ng sabog. Putang ina, piling niya na sa sarili niya, isa na siyang bantog. Hoy, bugok, akala mo makakaligtas ka? Di ba nagbabars ka? Ako literal na nakahawak ng bars to. Magaling kang mag-construct pero naging construction boy ako. May titulo ka pero naging rapist ang titulo ko. At hanggang multi ka lang, sabi nyo, naging multimanyakis ako. Pero kailangan mo pa rin ng patunay. Huwag ka masyadong feeling. Nasa paramihan ka pa lang ng likes, ako pupunta sa number 1 na trending. At uli na to, kung inaakala mo na malibog ako sa totoong buhay, iba yung malibog sa nagsasalita lang kaysa sa tulad mo na malibog sa totoong buhay. Umay! Kaya ito ang papers ko na nagpapatunay na acquitted ako sa lahat ng kaso ko. Kaya kung puro issue ko pa rin nagbabanggitin ninyo, may sayad ng mga utak ninyo mula sa korte. Ito ang order ko. Acquitted ako. Not guilty ako. Malinis ako. At higit sa lahat, inosente ako. Oh! Utang ina. Totoo nga, puta. Uy, grabe, gaganti si Kayram mo. Babatuin din kaya, utang ina. Binato si Kayram ang puta. Grabe, utang ina yan. Utang ina. Kala ko suntukan na. Pucha, kala ko suntukan naman. Pucha. Sobe. Tangin na, wala. Di rin pumalag si Kayram. Sayang, kung pinato ni Kayram yun, puta, siguro nagkagulo sila. Palakpanan si Kayram at si Badang. Last na battle na yun. Grabe, ayun. Para sa akin kuwang-kuwa ni Badang yung round 3 man. Round 1, round 2, hindi ko masabi kung sino ang doon. Pero parang tawag dito. Siguro kay Kayram tayo. Kayram tayo 1-2. Pero comedy kasi puro jokes yung umikot yung kay tsaka sa iisang angulo lang. Pero yung round 3 pre, kay Badang yung tol, solid pare. Parang tinabunan niya yung round 1, round 2 ni Kayram dun sa round 3 na yun. Kasi mula una, gitna, sa gitna yung pagbanggit niya palang kay Liljan, grabe napakalaking punto nun. Tapos yung paghagis sa dito tinamaan si Kayram paghagis ni Badang sa papel, puta walang palag si Kayram. Napakaangas nun pare, grabe. Maganda, ewan ko nagsuntukan tong dalawa to, pero tingin ko awatin naman to Maganda na. Judges sa meeting room, tara. Huwag niyo mamalitin ang batas sa Pilipinas, subukan niyong gawin yung binibintang niyo sa akin, malamang. May karakas sa talastasan. Matahin niyo mga putang karoso. Pangil sa pangil, Badang versus Kayram. Kung nagustuhan niyo yung battle na yun, magsigawan tayo. Ganda. Maganda yung battle. Sobrang lap trip ng battle na yun. Ang boto ng Urado. Oy.
Check. Siguro hindi ko na paabuting sa judging kasi masyado na mahaba yung video ko. 1 hour na yung video. Hindi ko na paabutin doon. Pero panoorin ko na lang. Masyadong mahaba ang video ng pangil sa pangil eh. Eto nga kay Zaki at Lanceto, 57 minutes. Grabe. Pakahaba. Hindi ko na paabutin sa judging to. Panoorin nyo na lang din kung anong naging resulta ng judging ng mga nag-judge. Ayun. Para panonoorin ko na lang din. Pero yung video kasi masyado na mahaba. Bumabalik pa lang ako eh. Baka sabihin ng mga tao maumay sa akin eh, di ba? Magkakamit ng 30,000 pesos. Sabi na 30,000 eh, puta. Akala ko 20,000. Akala ko 20,000. 5-0. Magingay para kay Kayram. Yes. Kamayan kayo, kamayan. Nice game. Yun, napakaganda ng battle na to. Badang versus Kayram. Ayun, panoorin na lang natin yung judging sa YouTube sa pangil. Siyempre, masyado na mahaba yung video kaya hindi ko na inano yung judging. Pero ganda ng battle. Para sa akin, round 1, round 2 Kayram, round 3 Badang. Ayun, solid ako. Solid yung pagkakagawa na itong battle na to. And then, congrats sa PSP Entertainment kay Sir Pibus. Congrats, napakaganda ng ano nyo. Napakaganda lahat, solid. Sulit talaga. Kaya pala ganun kamahal yung ticket nyo, napakasulit naman talaga nung battle na yun. So, ayun, thank you very much. Gadji, Tahanan Records, TBS 13, syempre, Brown Pride Crib, Royal Duke Sud na Marinduque. Ayan, shoutout sa lahat ng TBS dito sa Marinduque. Kung gusto niyo ng jamming, kontakin nyo. Kung mga tulog na TBS dyan, gigisingin ko kayo, syempre. Kontakin nyo yung Tahanan Records at saka Gadji sa Facebook. Ayan. Shoutout sa inyo, Tahanan Records sa Ghetto Gospel Clothing. Ayan, sa lahat ng mga gusto ng clothing dito sa Marinduque. Hip-hop clothing dyan sa Ghetto Gospel Clothing. Siyempre, Yalip Tattoo sa Las Piñas and then Urbanista Clothing sa Las Piñas din. Ayan, silipin nyo rin yan. Got Music Production, siyempre. At saka sa mga palabas namin at paparating na kanta. Sana supportahan nyo kami. Maraming salamat. Thank you very much. Now, peace. I'm out.